Kawawa po yung pati yung mga security officials ni Sara Duterte nadamay po sa kalukuhan. Ito yung balita mga kababayan, published by Manila Times. Yung dating commander po and deputy commander ng na-dissolve na Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG. Araw ng kagitingan mga kababayan ngayon, Boss the President, yung ating Pangulong Bongbong, saka si Sara Duterte may mensahe. Binasa ko yung mensahe po ni Sara. Lahat baliktad sa katotohanan sa kanyang mga ginagawa. Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Decco, Vice Chairperson of SM Investments Corporation, Ms. Tessie C. Coson, our invaluable and strong partner in developing. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna po, mga kababayan, para masaya lang palagi. Padala ni Phil Abargo. Kwento ito mga kababayan ng dalawang magkaibigang lasing. Magkaakbay silang pauwi ng bahay. Sabi ng unang lasing, pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Sabi ng lasing to, lasing 1 in lasing 2. Sabi ng pangalawang lasing, ano yun pare? Dalawang lamgam pare, nasa itaas ng pader, nag-uusap. Sabi ng pangalawang lasing, hindi ko makita pare, pero naririnig ko yung kanilang pag-uusap. Baka hindi lang lasing mga kababayan yung pangalawang lasing. Baka nababaliw na. May naririnig na nag-uusap na lamga. Di ba? Anyway, joke man lang po. Ganon talaga pag lasing. Usapan lasing. Matik na 200 pesos pa. Padala mo na lang yung GCash number mo at saka kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung mabubunot natin. Pag hindi ka nabunot, by December, kasali ka pa rin sa grand draw. 10,000 pesos na yung price sa grand prize. Ito, parami ng parami, mga kababayan, yung entries natin. Yung mga gustong magpadala ng entries, message lang po kayo sa aking Facebook account, Dante Maravillas. O kung hindi, sa blog, Dante Maravillas vlog natin, sa Messenger po. Ngayon, pag hindi ko pa nababasa po, napakarami kasi na mga entries na, hindi ko pa po binubuksan para naka-highlight pa rin. Ang ibig sabihin yan, hindi ko pa inaabot yung mga pagbabasa ng entries ninyo. Hindi na ngangahulugan na inignore ko. Dalawang entries lang kasi ng joke yung binabasa natin araw-araw. Kaya ganon. Okay pa, mga kababayan, siya lang po sa pagsubaybay. At saka kung nakapagbigay ito ng kasiyahan sa inyo po, share naman po ninyo sa inyong mga kaibigan yung ating podcast. At kung hindi pa kayo naka-subscribe, click subscribe nyo po. At saka may gusto akong i-promote sa inyo mga kababayan. May bago kasi tayong channel. Yung topics natin doon tungkol sa buhay-buhay ng bawat isa sa atin para umunlad yung ating buhay po. Nag-usapan natin yung mga struggles, mga success stories, mga experiences about emotions, relations, etc. etc. It is all about life. Yan po mga kababayan, no? Life with Dante M. May 10 videos na akong upload dito at 254 subscribers. 3 days pa lang po siya, naka 254 subscribers na rin po. Maraming salamat sa inyo. Click subscribe po doon sa bago nating YouTube channel. Ang purpose natin mga kababayan, yung itong channel kasi natin na Bullseye News on the Go, this is about politics. Minsan yung iba nating mga kababayan, sawa na rin po sa laging politika. Kaya nag-iba tayo ng content doon sa bagong channel natin. It will be all about life naman po. Ayos? Di balik tayo sa politika. Kasi alam po ninyo, base dito sa balita, kawawa po, pati yung mga security officials ni Sara Duterte,
nadamay po sa kalokohan. Ang sabi, ito yung ibigay ko sa inyo po. Yan o. BP security men face court martial. Nadamay sa kalokohan po ni Sara. Napag-utusan lang naman po yung kanyang security. O ngayon, maara po sa court martial. Bakit daw? O ito yung balita mga kababayan. Published by Manila Times. Yung dating commander po and deputy commander ng na-dissolve na Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG, sabi rito could face court-martial proceedings over their alleged involvement in disbursing confidential funds from the Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Kasi yung milyon-milyon pong kinubra, after na kubrahin sa bangko, tinunoban ng SDO ni Sara sa Office of the Vice President, tapos sa DepEd, si SDO Gina Acosta, saka si Edward Fajarda, remember? Doon sa hearing po ng Congress, sa investigasyon po ng confidential funds ni Sara Duterte. Ang humawak ng pera, which is not proper. Kasi sila yung Special Disbursing Officer. Ibinigay po doon sa Colonel, kay Colonel La Chica. Tapos, si Colonel La Chica na po, yung bala na gumastos ng confidential funds. Ito na nga po, kung ano-ano mga fictitious name, mga kababayan yung nadiskubre. May chicheria, grocery gang, at may pamilya Fiona. Kung ano-ano, mga kababayan na mga inimbentong pangalan. Sabi ni La Union Congressman Paulo Ortega, walang mga records po sa Philippine Statistics Authority. So ngayon, ang sabi dito sa balita, pwedeng maharap po sa court martial. Minalas po lahat. Yan sabi dito, a document obtained by the Manila Times from sources inside the office of the Provost Marshal General or Provost Marshal General PMG noted that the office is now creating a fact-finding committee to investigate the involvement of former BPSPG commander na si Colonel Raymond Dante La Chica at saka yung kanyang deputy commander, si Colonel Dennis Nolasco, over the disbursement. Sa kabaga mga kababayan, damay-damay na po. So, ang maganda talaga nito mga kababayan, itong mga officials niya, makipagtulungan na lang sa ating mga authorities, mag-witness na lang po sila. Kasi sigurado lang naman mga kababayan na napag-utusan sila ni Sara Duterte. Hindi man yun gagawin ni Colonel La Chica at saka ni Nolasco kung walang utos po galing sa Vice Presidente. So the responsible officer talaga, ultimately si Sara. Tama, yung ating analysis po, command responsibility. Pero kung hindi sila makikipag-cooperate sa ating mga authorities, damay-damay na. So, kailangan nilang panagutan. Di ba? Yes, sabi dyan, two ranking military officials confirm the authenticity of the document. The PMG is tasked to conduct investigations to establish whether there is probable cause for them to be subjected to a general court-martial which would try the respondents based on the information and evidence held by the PMG, which would act as the prosecutor. The current Provost Marshal General is Brigadier General Ferdinand Marcelino of the Philippine Marines. So sabi dyan sa balita mga kababayan, the undated document also said that due to the impact of the issue, the PMG found it appropriate and proper to propose the creation of a fact-finding committee to investigate the subject officers. Kaya mga kababayan, nagsabuatan po yung mga minions ni Digong sa pamumuno po ni Atty. Harry Roque na gumawa ng mga aksyon para pabagsakin yung ating gobyerno. Tulad ng pagpakalat ng fake pulveron video para instigate mga kababayang ang people power, itapol ang ating Pangulong Bongbong Marcos, patalsikin po para i-take over nila. And successor siyempre si Sara kasi Vice Presidente. Ay yung mga kinasangkutan po na mga kontrobersy ni Sara. Anomalya sa paggastos, alleged anomaly sa paggastos ng confidential funds, hindi na po maipagpatuloy. Siyempre, kung sila yung uupo, malabo mga kababayan. Kasi naglaglaga na po. Ilaglag na dati nilang mga kasama. Yun ang nangyari po kahapon sa pagpapatuloy ng TRICOM investigations. Mga fake news peddlers. Itinuro po ni P-Balls, kunanan si Harry Roque na utak sa pagpakalat ng fake video, pulburon video. Ang intensyonan niya, pabagsakin si PBBM. Hindi po magtatagumpay talaga yung masama. O ngayon, sabay-sabay sila, mga kababayan na haharap sa hustisya. Si Digong sa ICC, si Sara na impeach, at harap siya sa impeachment trial ng Senado.
Yung mga tauhan niya, tulad ng mga security officers niya po, court martial, talagang tama yung kasabihan. Mga kababayan, when it rains, it pours. Series pong mga kamalasan ang inabot ng mga Duterte po. Talagang walang kakaantong ang mabuti po ang pag-iisip ng masama sa kapwa. At sana magsilbing leksyon ito, lessons to people. Kasabi dito sa balita, the source also said that under the instructions from the Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr., both Lachica at saka itong si Nolasco are on floating status na ngayon due to the investigation. So as a background, it was during the hearing ng House Committee on Good Government noong November 25, 2024 that Lachica saka itong si Nolasco were mentioned in relation to the confidential funds in both agencies then headed by Vice President Sara Duterte. Yung DepEd saka siyempre yung Office of the Vice President. Special Disbursing Officer SDO Gina Acosta ng OBP said 125 million in confidential funds were disbursed to Lachica on December 2022. 11 days lang po ubos yung 125 million. Edward Fajarda, the former SDO of DepEd, said he turned over 37.5 million pesos to Nolasco, who was then acting as security officer of the DepEd. Both Acosta and Fajarda claimed that Lachica and Nolasco, respectively, were the ones who managed the allocations. Sila yung tinuturo, binigay ko niya sa kanila. Tinatanong kung saan ginastos, hindi ko niya alam, sila niyan may alam. Matindi mga kababayan. At sigurado, yung pagtatanong, grilling mga kababayan na nangyari doon sa Congress, sa Committee on Good Government and Public Accountability, mauulit po sa Senate trial kay Sara Duterte. Siguradong igigrill po ng mga prosecutors ng Congress. Ipapatawag itong mga taong ito para ipaliwanag nila saan napunta ang pera ng bayan. O ngayon, araw ng kagitingan mga kababayan ngayon, boss the President, yung ating Pangulong Bongbong, saka si Sara Duterte may mensahe. Binasa ko yung mensahe po ni Sara. Lahat baliktad sa katotohanan sa kanyang mga ginagawa. As usual, Day of Valor, Marcos pushes for nation building, Duterte calls for unity. Ma-appreciate mo po yung yung panawagan, yung mensahe ng ating Pangulo, na yun man talaga yung kanyang ginagawa. Nation building, tutok na tutok siya mga kababayan sa kanyang trabaho. And in fact, magandang yung resulta ng kanyang mga ginagawa. Ano niya, Mr. Marabilis, ang prueba mo? Yan ang ating Pangulong Bongbong. Hindi tama na matagal na matanggap ng pamilya ng ating mga nasawing bayani ang tulong na para sa kanila. Binago natin ito sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program. Agad na naipaabot ang pabahay at tulong pinansyal mula sa isang bayang may puso at tunay na pagkilala sa kanilang sakripisyo. Pagunita sa mga bayani sa araw ng kagitingan, Comprehensive Social Benefits Program para sa mga pamilya ng ating mga kasundaluhan. Nation building po ang tutok ng ating Pangulong Bongbong. Pati si Mrs. Lisa Marcos na sabi ng mga fake news peddlers na DDS, hanggang ngayon, pinaniniwalaan nila yung kasinungalingan na nakulong daw sa Amerika. Pinaniniwalaan nagpakalat po nito si Marlica. Yan ang ating Pangulo sa National Food Fair. Kasama si Mrs. Lisa Marcos. Bagong Pilipinas National Food Fair. Yan si Mrs. Lisa Marcos. Hanggang ngayon, naniniwala sa kanilang kasinungalingan na si Mrs. Lisa Marcos daw, mga kababayan, nakulong sa Amerika. Quezon, 250 stalls showcasing different products from all over the Philippines, giving a taste of flavor and culture all at the same time. We have the best of the best in this room at the SM Mega Trade Hall 1, 2, and 3. The DTI Bagong Pilipinas National Food Fair will be from April 9 to 13, 5 days of business. Ito si Mrs. 5 days of National Pride. SM. Our MSMEs comprising 99.5% of total businesses in the country. Yan ang ating Pangulo. Congratulations. With Mrs. Lisa Marcos. MSME. Pakinggan natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga pahayag.
Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Dec Ko, Vice Chairperson of SM Investments Corporation, Ms. Tessie C. Coson, our invaluable and strong partner in developing these opportunities for our SMSEs. Thank you so much for all of your help. And of course, with us today is one of those rare occasions where we are together, First Lady Luis Araneta Marcos. Ano kayo ngayon? Mga naniniwalang napulong si Mrs. Lisa Marcos to push the sa Amerika. Kapampangan products, the MSME enterprise, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is a delight to see and to smell the delectable array of food products that we have here today. Litaw na litaw ang mga kulay at sasalubong sa iyo ang katakam-takam na amoy ng mga pagkain Pinoy na talaga naman ay malinamnam. This April, we are celebrating the Filipino Food Month, an important occasion where we honor valued traditions passed down through generation, reflecting our identity as Filipinos through the food that we prepare and enjoy. Marami na rin ang mga dayuhan na humahanga sa kakaibang sarap ng ating mga pagkain. Kaya sana tayo namang mga Pilipino mismo ay manguna sa pagkikilala sa iba't ibang putahe na gawa ng lutong Pinoy. This National Food Fair is more than a gastronomic celebration of our rich and diverse culinary heritage. It is a testament to the incredible talent, ingenuity, industry of our local farmers and artisans who bring pride and honor to our country. From homemade jam, handcrafted cheese, delicious bites, sips, well-packaged cocoa bars, each of them represents the very heart and soul of Filipinos. From the northern highlands of Luzon, the central islands of the Visayas, to the southern seas of Mindanao, we have found the very best of what our people can offer. So congratulations to all the participants, the mga exhibitor, mga organizer na pinagtiyagaan ito at ginawa lahat upang maging matagumpay ang itong National Food Fair natin. At masasabi ko sa nakikita ko naman, congratulations dahil matagumpay talaga itong inyong ginawa. Marami po kayong matutulungan ng mga maliliit na negosyo. I would, of course, acknowledge the efforts of the DTI for introducing the DTI Bagong Pilipinas Marketplace Platform. This is very important because this is using the digital technology to expand markets, to expand supply chains, to make more efficient the delivery of goods and services. And it is something that will immediately take, kung iisipin ninyo, yung maliliit na mga tindahan, yung maliliit na restaurant, yung maliit na mga negosyo, pagka nagamit na nila itong bagong app natin, ay hindi lamang yung mga nakatabi nila, hindi lamang ang mga kapitbahay nila, ang kanilang kausap at kanilang binabentahan o sinaservisan at gumagawa ng hanapbuhay, kung hindi lahat na mga kontak sa itong bagong app na ito. Kaya napakahalaga itong ginawa natin ngayong araw na ito. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. It marks a significant milestone in the digital transformation of our local industries. The platform will empower MSMEs by providing them a space where their products can be seen, recognized, and valued by a wider market. At alam naman po natin na ngayon, dahil nga sa internet, dahil sa digital space, hindi na importante kahit na kung nasaan sa mundo, kaya nilang makita ang magiging produkto ninyo, kaya nilang mag-contact sa inyo, kaya nilang gumawa ng paraan para magkaroon nga sila. Sila ay maging buyer ninyo, sila ay magiging supplier ninyo. Yan ang mahalaga dito sa app na ito. But beyond that, it will also focus on sustainability, on product innovation, and the adoption of new technologies in food processing and manufacturing.
The DTI will lead the implementation of a sustainable framework that aims to ensure the long-term functionality and support for MSMEs in today's digital economy. We must therefore work hand in hand to provide our local businesses with the knowledge and the resources that they need to navigate this new digital landscape. But we are also committed to ensuring that our entrepreneurs and consumers are protected through secure cashless payment systems. Indeed, the DTI Bagong Pilipinas Marketplace is designed to create greater opportunities for our MSMEs, for them to thrive and to expand their reach. With every online order that is placed, we are not only supporting the local products and services of our MSMEs, we are helping our Filipino entrepreneurs realize their dreams. We are validating our local producers' capability to create high-quality products worth every peso, every centavo, and can be marketed internationally. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Let this event also serve as an open invitation to more potential investors, both Filipinos and foreigners alike, to take part in the opportunities that the Philippines markets offer. I would also like to extend my heartfelt appreciation to our private sector partners for your continued support to the projects and programs of government. Let us continue to champion our homegrown products, elevate them to new heights, and embrace the brilliance of Filipino craftsmanship and ingenuity. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Palakasin pa natin ang industriyang Pilipino. And may the continued success of our MSMEs inspire generations of entrepreneurs and innovators, all working towards a more prosperous and productive Philippines. Mabuhay ang mga negosyanteng Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Ilan ng ating Pangulo, tutok po sa nation building. Labang yung mga Duterte, tutok sa panggugulo. So, as a result ng effort ng ating Pangulo, tingnan ninyo, Philippine unemployment rate down to 3.8% in February. Mula sa 2.16 million na mga unemployed, bumaba siya sa 1.94 million na lang. O, ito pa, siguradong ikasama na naman ang loob ng mga DDS. Yan o. Philippines remains Southeast Asia's growth bright spot, sabi po ng Asian Development Bank. Yan o, ngayon pa lang. Strong domestic demand, sustained investment in social services, in vital public infrastructure, in modest inflation will underpin Philippine economic growth this year and next, the Asian Development Bank said in a report. Kaya yung mga prophet of doom, mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte na laging sinasabi na pabagsak yung ating bansa. Sila po yung pabagsak. Sila lang po mga kababayan. Kasi dahil sa kanilang ambisyon, ayun, nasadlak mga kababayan sa patong-patong na problema. Yung idolo nila, yung leader nila, bumagsak sa kulungan. Yan sabi ng ADB. The ADB in its flagship Asian Development Outlook or ADO April 2025 report released Wednesday forecast the Philippines gross domestic product or GDP to expand by 6.0% in 2025 and 6.1% in 2026. Up by 5.6% growth last year. The Philippines will continue to be one of the fastest growing economies in Southeast Asia, sabi po ng ADB. The growth forecasts were finalized before the U.S. administration's April 2 announcement of new tariffs. So the baseline projection only reflects tariffs previously in place. However, the ADO April 2025 includes an analysis of how higher tariffs may affect growth in Asia and the Pacific. So sabi po ng ADB, yung ating bansa remains as a bright spot in Southeast Asia region with robust private consumption in sustained investment, particularly in infrastructure, continuing to fuel growth. Sabi po ni ADB Country Director for the Philippines, Pavit Ramachandran. Mga panggugulo po, mga people power na hindi naman po
Wala na, die down na po. Naubusan na ng lakas after the arrest of Digong. Wala, hindi po mangyayari yan. Kasi nakikita naman po ang magandang performance ng ating Pangulo. Ang kanyang magandang ginagawa para sa ating bansa. So, tama lang, mga kababayan, na si Digong nasa ICC para i-prove niya sa harap ng mga judges na tama yung kanyang ginawa. Sabi niya, ready siyang harapin. So ano pa yung kinasasama ng loob ng mga supporters ni Digong? Butit si Digong po, alive na alive and kicking. Yung mga victims niya po na EJK, wala na, alikabok na po lahat. You see? So sabi dito, increased uncertainty in global trade and investment policies following the US tariffs announcement may impact market sentiment and investment decision. Geopolitical tensions and weather shocks could also be pose challenges. Pero nandun pa rin ang magandang growth forecast para sa ating ekonomiya. Pataas mga kababayan. Itong inflation na laging bukang bibig ng mga maka-Duterte ni Sara mismo. Sabi rito, the ADB forecasts inflation to remain within the government's target range of 2.0% to 4.0%, averaging 3.0% in both 2025 and 2026. This reflects stable global commodity prices, particularly oil, and a slowdown in rice inflation. Kaya business po, yung narrative po ni Sara tungkol sa presyo ng bigas, presyo ng mga bilihin, yun nga yan totoong issue. Ang totoong issue po, yung kinakaharap po ninyo, yung confidential funds na hindi malaman kung saan napunta. Yan ang totoong issue dyan. Tapos ito yung message ni solidarity daw. Expresses Duterte, Sara Duterte expresses solidarity with Filipinos on araw ng kagitingan. Yan sabi niya, ngayong tayo ay naharap sa iba't ibang hamon na sumusubok sa ating pagkakaisa at pagsulong, naway ang kanilang kabayanihan ay magsilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. Ipagdiwang natin ang kanilang alaala sa pamamagitan ng pagtatag ng isang bansang kailanmay hindi na muling daranas ng gayong pagdurusa. Yung mga sinasabi mong pagsubok, gawa-gawa lang po ninyo. Kasi sinubukan ninyong i-destabilize yung ating administrasyon. Kaya kayo nasadlak sa mga hamon. Ang hamon, kayo yung po ang may gawa ng hamon sa buhay ninyo. Pero yung mga mamamayang Pilipino, wala man po. Walang paki. Majority sa mga Pilipino gusto kang panagutin. Accountability. Hold you accountable. Kaya excited na sila po sa pagharap ninyo sa impeachment trial. Tama po mga kababayan? Huwag kami Sara. Di yan uobra na mga narrative ninyong kasinungalingan. Ayan tuloy, nilaglag ni Peebles Cunanan, si Atty. Harry Roque, siyang nasa likod daw ang pagpakalat ng fake polvoron video na ang intensyon po, gatungan ang mga tao magalit, i-destabilize yung ating gobyerno at iupo si Sara. O ngayon, hindi sila nagtagumpay mga kababayan. Nag-attempt silang ibagsak ang ating gobyerno. Ang resulta, bumagsak sa kulungan si Digong, na-impeach si Sara at malamang makonvict po sa impeachment trial ng Senado. Si Harry Roque naman po, wanted at malamang hindi man po ma-approve ng the Netherlands yung kanyang asylum. So habang buhay siyang magtatago, kung hindi siya abuti ng Interpol. You see? Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.